Sa gitna ng lumalalim na usapin tungkol sa multi-billion peso flood control controversy, nagsalita na ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pamamagitan ng kanyang spokesperson na si Attorney Elaine Atienza, mariing itinanggi ng kampo ni Romualdez na siya ang umano'y mastermind sa kontrobersiya. Ayon kay Atienza, hindi isang tao ang kumukontrol sa national budget process. Dagdag pa niya, ginagamit lamang umano si Martin Romualdez bilang isang convenient excuse at isang scapegoat sa issue. Legally speaking, may punto ang unang bahagi ng pahayag. Totoo na ang General Appropriations Act ay hindi ginagawa ng isang tao lamang. Dumaraan ito sa executive sa paghahanda ng National Expenditure Program, sa deliberation ng House of Representatives at Senado, sa Bicameral Conference Committee, at sa huli ay sa pirma ng Pangulo. Yan ang constitutional budget process ng ating bansa. Pero ang tunay na legal na tanong ay hindi kung isang tao lang ba ang pumipirma sa budget. Ang tunay na tanong ay ito: sino ang may control? Sino ang may impluensya? Sino ang nagdidikta? At kung may irregularidad nga, sino ang tunay na nakinabang? Sa criminal law, lalo na sa mga kasong plunder, graft, money laundering o conspiracy, hindi kinakailangang ikaw mismo ang pumirma sa bawat dokumento upang magkaroon ng pananagutan. Ang mahalaga ay kung may ebidensyang magpapakita na ikaw ang nagplano, nagutos, nakipagsabuatan o nakinabang sa isang unlawful scheme. Kaya kung sinasabi ngayon ng kampo ni Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind, natural lamang na may kasunod na tanong ang taong bayan. Kung hindi siya, sino? Sino ang nagkaroon ng pinakamalaking impluensya sa flood control appropriations na ngayon ay nasa sentro ng iba't ibang investigasyon? Sino ang nag-coordinate ng proseso kung mayroon man? Sino ang may command responsibility? Sino ang nakinabang kung mayroon ngang nakinabang? Hindi sapat ang simpleng pagsasabing, hindi ako iyon. Sa batas, ang denial ay hindi ebidensya. Ngunit, ang akusasyon lamang ay hindi rin ebidensya. Ang kailangan ay matibay na ebidensya, mga dokumento, financial records, procurement documents, audit findings, testimonya at lahat ng ebidensyang papasa sa due process. Kung talagang scapegoat lamang si Martin Romualdez, nararapat lamang na iyon ay mapatunayan sa pamamagitan ng isang patas at transparent na investigasyon. Ngunit kung may ibang mastermind, dapat ding matukoy kung sino siya at papanagutin siya sa ilalim ng batas. Sa usaping bilyon-bilyong piso na pondo ng bayan, hindi sapat ang palitan ng press statements. Ang kailangan ng sambayan ng Pilipino ay katotohanan, accountability at isang investigasyong walang kinikilingan, sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay hindi pag-aari ng sino mang politiko. Ito ay pera ng taong bayan.